Pak! Isang malakas at malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa sala ng pamilya Reyes. Napasapo sa kanyang mukha ang nanay ko, napaurong ng 2 hakbang, at muntik ng matumba sa sahig. Sa kanyang kaliwang pisngi, mabilis na namula, at namaga ang 5 bakas ng mga daliri. Nanlaki ang mga mata niya, tila hindi makapaniwala sa katatapos lang na mangyari. Balae, tinuturuan ko lang ang anak mo para sa'yo. Nakapamewang na sigaw ng biyanan kong si Aling Rosa. Ang boses ay parang bubutasin ang kisame ng bahay. 3 taon ng kasal sa anak ko. Yan, ni walang laman ang tiyan. May gana ka pang pumunta rito para ipagtanggol siya? Sabado noon. Nabalitaan ng nanay ko na wala akong gana kumain nitong mga nakaraang araw, kaya nagluto siya ng sabaw ng tinola at sadyang dinala sa amin. Habang kumakain, nagsimula na namang magparinig si Aling Rosa tungkol sa pagkakaroon ng anak. Kesyo yung manugang daw ng kumare niya ay buntis na sa pangalawa. Yung apo daw ng isa ay nag-iisang taong gulang na. Hindi na nakapagpigil ang nanay ko at mahinahong sinabi, may sariling plano ang mga bata. Dahil lang sa isang linyang iyon, nakatanggap siya ng sampal. Ma, ayos lang po kayo? Inalalayan ko ang nanay ko. Nanginginig ng matindi ang aking mga daliri. May luha sa mga mata ng nanay ko. Pero umiling siya at sinanyasan ako gamit ang kanyang mga mata na huwag magpadalos-dalos. Bigla akong lumingon at tinitigan si Robert, ang asawa ko sa loob ng 3 taon, na nakaupo sa hapagkainan. Nakayuko lang siya, ang hawak na kutsara ay nakalutang sa ere, parang naging tuod. Gumalaw ang kanyang lalamunan, bahagyang bumuka ang mga labi, ngunit walang ni isang salita ang lumabas. Robert, tawag ko sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa akin, umiwas ng paningin, at muling yumuko. Sa kabilang dulo ng mesa, pilit na umubo ang biyanan kong lalaki na si Mang Tomas at mahinang sinabi, pag-usapan ng maayos, na parang walang ganang makialam. Ang hipag ko namang si Trina ay patuloy lang sa pagsubo ng ulam. May nakapaskil pang nakakainis na ngisi sa labi na parang nanonood ng sine. Pag-usapan ng maayos? May maayos ba akong mapapala sa kanya? Mas lumakas pa ang boses ni Aling Rosa. Halos isundot na ang daliri niya sa ilong ng nanay ko. Isang inahing manok na hindi mangingitlog. Napakamalas ng pamilya namin at nakapag-asawa kami ng pabigat. Kung alam ko lang, matuto kang rumespeto. Biglang nagsalita ang nanay ko. Hindi kalakasan ang boses niya. Ngunit may dalang lamig at tigas na ngayon ko lang narinig. Hindi ko pinalaki ang anak ko. Para lang bastusin mo. Respeto? Ikaw pa may ganang humingi ng respeto? Parang pusang naapakan ang buntot ni Aling Rosa. Anong estado niyo sa buhay? Nagtitinda lang kayo ng isda sa palengke. Swerte nga ng anak mo. At pinakasalan siya ng anak ko na manager. Dapat nga nagpapasalamat pa kayo, tapos ngayon sasagot-sagot ka? Nanlamig ang buong katawan ko. Tiningnan ko ang bawat mukha sa paligid ko. Ang pag-iwas ng biyenan kong lalaki. Ang walang pakialam na hipag ko. Ang mapagmataas na biyenan kong babae. At si Robert ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako habang buhay ngayon ay parang rebultong putik ni walang lakas ng loob na salubungin ang mga mata ko. 3 taon. 3 taon kaming kasal. Pero para akong naging libreng katulong na nagsisilbi sa pamilya nila. Nirereklamo ni Aling Rosa na maalat o matabang ang luto ko. Kinukuha ni Trina ang mga mamahaling skincare at makeup ko na parang sa kanya. Tinatrato akong hangin ni Mang Tomas. At si Robert, ang lagi lang sinasabi ay, nanay ko yan, pagpasensyahan mo na, pamilya tayo, wag na natin palakihin. Nagtiis ako ng nagtiis, iniisip na mas mahalaga ang kapayapaan ng pamilya. Pero ang sampal na ito, hindi lang dumapo sa mukha ng nanay ko, sinampal din nito ang katotohanan sa pagkatao ko. Robert, tawag ko ulit sa kanya. Ang boses ko ay kalmado, na kahit ako ay nagulat. Wala ka bang sasabihin? Nag-angat siya ng tingin, namumutla, at nanginig ang mga labi. Lena, 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 nabigla lang si nanay. Wag, wag mo na sanang dibdibin. Nabigla lang. Wow, isang napakagandang palusot. Tumango ako, huminga ng malalim, inalalayan ang nanay ko at tumalikod palabas. Sandali, sinong may sabing pwede kayong umalis? Matinis na sigaw ni Aling Rosa mula sa likuran. Hindi kayo aalis hanggat hindi natin nililinaw to. Kung hindi ka magbubuntis ngayon, maghiwalay kayo. Hindi kailangan ng pamilya Reyes ng baog. Hindi ko pinigil ang mga hakbang ko. Dumiretso ako sa pintuan.
Lena, bumalik ka rito. Boses ni Robert ngayon. May halong kaba. Nakahawak na ang kamay ko sa doorknob. Binuksan ko ang pinto. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi, nagbigay ng kaunting ginhawa sa nagiinit kong mukha. Nang ihahakbang ko na ang kaliwang paa ko palabas, huminto ako. Humarap ako. Tiningnan ko ang mga mukha nila sa sala. Ang galit ni Aling Rosa, ang pagkakunot noo ni Mang Tomas, ang kuryosidad ni Trina, at si Robert, na nakatayo na ngayon, tila nakahinga ng maluwag dahil inakala niyang babalik ako. Tinitigan ko siya sa mata, at malinaw na binitiwan ang 8 salita. Robert, tapos na tayo. Maghiwalay na tayong dalawa. 8 salita. Mabilis na naglaho ang kulay sa mukha niya, pumuti na parang papel. Biglang naputol ang pagmumura ni Aling Rosa. Nakanganga na parang isdang inalis sa tubig. Nahulog ang baso sa kamay ni Mang Tomas at nabasag. Nahulog ang kutsara ni Trina. Tila huminto ang oras. Inalalayan ko ang nanginginig ko pang nanay, tumalikod, at naglakad palayo sa dilim ng gabi. Ang tanging narinig ko pagkasara ng pinto ay ang nakakabinging sigaw ni Aling Rosa at ang tunog ng mga binabasag na gamit. Pinawi ng malamig na hangin ang huling hibla ng pag-aalinlangan ko. Ang 3 taong kasal, tinapos ng 8 salita. Pagsakay sa kotse, isinara ko ang pinto, tuluyang hinadlangan ng ilaw ng bahay ng mga Reyes at ang mga boses ng pagmumura ni Aling Rosa. Nakaupo ang nanay ko sa passenger seat, nakasapo pa rin sa mukha, patuloy sa pagyanig ang mga balikat. Lena, basag ang boses ng nanay ko. Patawad anak, nadamay ka pa ni mama. Ma, ano bang sinasabi niyo? Pinaandar ko ang makina. Ako po ang may kasalanan. Hindi ko po dapat hinayaan na bastusin kayo ng ganito. Pero yung sinabi mong maghiwalay. Lumingon ang nanay ko sa akin. Puno ng pag-aalala ang mukha. Dala lang ng galit yun, di ba? Sa mag-asawa, hindi dapat binibitiwan ang salitang yan pag nag-aaway. Hindi po yun dala ng galit. Kalmado kong pagputol sa kanya habang lumiliko sa main road. 10:00 na ng gabi, ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na lumilipas sa bintana ng kotse. Lena, nag-alala ng husto ang nanay ko. Hindi biro ang magkahiwalay. Paano ka na pagkatapos? Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Isa pa, 28 ka na. Matanda na ba ang 28? Tanong ko. Hindi nakasagot ang nanay ko. Ma, yung sampal kanina, hindi ba masakit? Tanong ko sa kanya. Marahang hinawakan ang namumula niyang pisngi. Masakit. Nagpula ang stoplight. Dahan-dahan kong inihinto ang kotse. Hindi lang pisngi niyo ang masakit, ma, kundi pati puso ko. Hindi niyo ako pinalaki para lang tapakan at apihin ng ibang tao. At lalong hindi para makatanggap kayo ng sampal nang dahil sa akin. Pero si Robert, mabait naman siya sa'yo dati Pahina ng pahina ang boses ng nanay ko. Dati, nung unang 6 na buwan ng kasal namin, mabait siya. Tandang-tanda niya ang mga paborito kong pagkain. Nireregaluhan niya ako tuwing anibersaryo, sinusundo ako pag nag-overtime. Tapos nung tumira si Aling Rosa sa amin, nagbago ang lahat. Naging busy siya, naging pagod. Naging bulag at bingi sa tuwing nag-aaway kami ng nanay niya o minsan kumakampi pa sa kanya. Nung nakunan ako at na-ospital, nagkalagnat ako ng 39 degrees. Rinig na rinig ko ang nurse na nagtanong, "Nasaan po ang asawa niyo? Bakit nanay niyo lang ang nandito?" Yung lamig na naramdaman ko noon, mas nakakapanigang kaysa sa lagnat. Ma, nag-green ang ilaw, tinapakan ko ang silinyador. Kung titiisin ko to ngayon, iisipin nilang okay lang manampal. Baka bukas, ako na ang saktan nila ng pisikal. Gusto niyo po bang ganon ang kahinatnan ng buhay ko? Natahimik ng matagal ang nanay ko, at sa huli ay huminga ng malalim. Pumasok ang kotse sa lumang compound kung saan kami nakatira. Ito ang apartment na tinitirhan namin bago ako ikasal. 60 square meters na lumang unit. Simula nang mamatay sa sakit ang tatay ko 2 taon na ang nakararaan, mag-isa na lang doon ang nanay ko. Dito ka muna matulog, sabi ng nanay ko. Lagi ko namang nililinisan ang kwarto mo. Biglang nangilid ang luha ko. Kahit gaano karaming pang-aapi ang maranasan sa labas, palaging may uuwian. Ito siguro ang tunay na halaga ng sariling tahanan. Pagkaparada ng kotse, akmang aakyat na kami nang tumunog ang cellphone ko. Si Robert, tinitigan ko ang kumikislap niyang pangalan sa screen. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano nakastranghero sa akin ang pangalang iyan. 3 taon, tuwing tatawag siya, agad kong sinasagot. Kahit naliligo ako,
Nagpupunas ako ng kamay para lang sagutin, sa takot na baka may emergency. Ngayon, ayaw ko nang sagutin. Patuloy sa pagring ang telepono, namatay, at tumunog ulit. Sagutin mo na, mahinang sabi ng nanay ko. Kailangan niyo ring mag-usap. Pinindot ko ang answer, hindi ko inilagay sa tenga ko, kundi naka-loudspeaker. Lena, nasaan ka? Nagmamadaling boses ni Robert. Sa background, naririnig ko ang pag-iyak ni Aling Rosa. Anong kailangan mo? Umuwi ka na. Nahimatay si nanay sa galit. Kung nahimatay siya, tumawag ka ng ambulansya. Walang maitutulong ang pagtawag mo sa akin, sabi ko. Tsaka, yung 8 salitang sinabi ko kanina. Seryoso ako ron. Nabaliw ka na ba? Biglang tumaas ang boses niya. Dahil lang sa maliit na bagay? Makikipaghiwalay ka? Matanda na ang nanay ko. Ano naman kung may nasabi siya? Sampal lang yon, hindi naman nakakamatay. Pwede bang lawakan mo naman ang pangunawa mo? Bawat salita niya ay parang yelong tumatarak sa puso ko. Maliit na bagay. Hindi nakakamatay. Lawakan ang pangunawa. Sa paningin pala niya, ang pagkakasampal sa nanay ko ay maliit na bagay lang at ako na nakikipaghiwalay ay isang baliw. Robert, makinig ka ng mabuti. Huminga ako ng malalim. Bukas ng 9 a.m., magkita tayo sa opisina ni Attorney Mendoza para pirmahan ang annulment at separation of property. Kung hindi ka pupunta, idedemanda kita. Lena, subukan mo. Pinatayan ko siya ng tawag at pinatay ang cellphone ko. Lena, totoo na ba talaga to? Namula na naman ang mga mata ng nanay ko. Ma, inalalayan ko siyang umakyat sa hagdan. Dati sobrang hina ko, kaya pinag-alala ko kayo. Pero simula ngayon hindi na. Pagbukas ng pinto ng lumang bahay, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy. Ganito pa rin ang kwarto ko bago ako ikasal. Nandoon pa rin sa desk ang paborito kong stuffed toy nung college. Matapos maligo at mahiga sa kama, naramdaman ko ang pagod na tila alon na humampas sa akin. Kahit patay ang cellphone ko, hindi ko mapatay ang utak ko. Parang pelikulang nag-flashback ang 3 taon ng kasal namin. Unang pagkikita namin ni Aling Rosa, pinuna niya agad ang height ko, ang natapos ko, at ang estado namin sa buhay. Sa kasal namin, pinilit niya akong mag-toast at uminom kasama ang lahat ng kamag-anak ng mga Reyes. 4 na oras akong nakatayo na naka-heels hanggang sa dumugo ang paa ko. Kinabukasan matapos kaming lumipat sa kondo, dumating siya nang walang pasabi at inayos ang buong kusina ko ayon sa gusto niya. Nang makunan ako, pumasok siya sa kwarto na may dalang maitim at mapait na herbal tea. Sinabing inumin ko na agad para daw mabuntis agad sa susunod na buwan. Nasaan si Robert noon? Ang lagi niyang sinasabi. Matanda na si nanay. Gusto lang niya mapabuti tayo. Huwag mo nang pansinin. Lawakan mo na lang pasensya mo. Pasensya. Pang-unawa. Ganyan ba talaga dapat ang mga babae? Nakatitig lang ako sa dilim hanggang sa mag-umaga. 6:00 ng umaga, binuksan ko ang cellphone ko. 12 ng missed calls. 99 plus messages sa messenger. Mula kay Robert. Lena, sorry na. Umuwi ka na. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko kagabi. Pero wag mong idinadaan sa biro ang paghihiwalay. Na-ospital si nanay. Puntahan mo naman siya at mag-sorry ka. Para matapos na to. Parang awa mo na. Mula kay Aling Rosa, 1 minutong voice message. Lena, wala kang utang na loob. Anong ginawang masama ng anak ko sa'yo? Kung gusto mong makipaghiwalay. Sige, tingnan natin kung may magkagusto pa sa'yo. Kahit lumuhod ka pa sa pamilya namin, hindi ka na namin tatanggapin. Mula kay Trina. Ate, na-ospital talaga si nanay dahil sa high blood. Umuwi ka na at humingi ng tawad. Pamilya tayo. Ba't kailangan umabot sa ganiyan? Bawat mensahe, bawat salita, ako ang may kasalanan. Kailangan kong mag-sorry. Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong bumalik. Wala akong nireplyan ni isa. Blinok ko silang lahat. 7:00. Bumangon ako, naghilamos, at nagsuot ng maayos at presentableng damit. Ang babae sa salamin ay may maitim na eye bags. Pero ang mga mata niya ay nagpapakita ng linaw na hindi nakita sa loob ng 3 taon. Lena, pupunta ka ba talaga? Nag-aalalang tanong ng nanay ko mula sa kusina habang naghahanda ng lugaw. Opo, uminom ako ng tubig. Ma, luto na ang lugaw. Kumain na po kayo. May aasikasuhin lang po ako. Saan ka pupunta? Uunahin ko ang bangko. Tapos, dediretso ako sa law firm, sabi ko.
Kailangan kong alamin kung paano ang proseso ng paghihiwalay at kung magkano ang kinuha ng mga Reyes sa akin. Kukunin ko bawat sentimo. Nabitiwan ng nanay ko ang sandok sa kaldero. Idedemanda mo sila? Depende. Sinuot ko ang blazer ko. Kung pipirma si Robert ng walang angal, maayos tayong maghihiwalay. Kung magmamatigas siya, ngumiti ako. Hindi ko na tinapos, pero siguro naging malamig ang ngiti kong iyon dahil tumingin ang nanay ko sa akin na parang hindi niya ako kilala. Bago ako umalis, niyakap ko siya. Ma, huwag kayong mag-alala. Ang anak niyo ay hindi na ang dating madaling apakan na si Lena. Pababa ng hagdan at pasakay ng sasakyan. Maganda ang sikat ng araw ngayong umaga. Pumasok ang sinag sa windshield at tumama sa mukha ko. Bigla kong naalala. 3 taon na ang nakararaan. Isang umaga ring ganito. Nakasuot ako ng wedding gown palabas ng apartment na ito. Akala ko noon, simula yon ng kaligayahan. Mali. Prolog lang pala yon ng isang bangungot. Mabuti na lang at nagising na ako. Tumunog ulit ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Lena, ang kapal ng mukha mong i-block ako. Nanginginig sa galit ang boses ni Robert. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Busy ako. Totoo ba yung 9 a.m.? Hindi ka talaga nagbibiro? Huminto ako sandali. Dalahin mo ang ID mo at marriage certificate. Huwag mong kalimutan. Biglang lumambot ang boses niya. Lena, tama na to. Please? Sorry na. Ako na ang hihingi ng tawad para kay nanay. Umuwi ka na. Aayusin natin to. Pangako, hindi na kita hahayaang maapi. Robert, pinutol ko siya. Naaalala mo ba nung naospital ako kasi nakunan ako? Anong sinabi mo sa akin? Natahimik ang kabilang linya. Sabi mo, bata pa naman tayo. Makakabuo pa ulit tayo, dahan-dahan kong sabi. Pero yung sinabi ng nanay mo sa labas ng kwarto, alam kong narinig mo. Sabi niya, mabuti na rin yon. Paano kung babae ang ilabas niyan? Mas lalong nakakadismaya. Sinabi lang niya, yun sa galit. Galit ba yon o totoo sa loob niya? Ikaw ang mas nakakaalam. Ang gaan ng boses ko, pero mabigat ang bawat salita. Robert, hindi ako galit sa nanay mo. Totoo, ang kinagagalit ko ay ikaw. Galit ako dahil alam mong mali siya, pero ni minsan hindi mo ako pinagtanggol. Galit ako dahil sa tuwing kailangan kita, wala ka. Galit ako dahil ginawa mong katatawanan ang 3 taong sakripisyo ko sa pamilya mo. Kaya mamayang 9 a.m., pag hindi ka dumating, sa husgado na tayo magkikita. Pinatayan ko siya ng tawag at blinok din ang numerong iyon. Tinahak ng kotse ko ang daan papunta sa sentro ng syudad. Kailangan kong makipagkita sa abogado para malaman ko ang mga karapatan ko at kung saan napunta ang pera sa joint account namin. 3 taong kasal, ang sweldo ko at sweldo ni Robert ay pinapasok sa iisang joint bank account. Sabi noon ni Aling Rosa, mas madali raw mag-budget pag pinagsama. Pumayag si Robert at hindi na rin ako kumontra. Noong nakaraang linggo, pag-check ko ng balanse, ang account na dapat sanay may higit 1.5 million pesos na naiipon ay halos nasa 200,000 pesos na lang. Nang tanungin ko si Robert, nagkautal-utal siya at sinabing ipinautang daw sa kamag-anak. Naniwala ako noon, pero ngayon, hindi na. Kung ang kasal ay isang digmaan, hindi ako papayag na matalo ng walang kalaban-laban. Kukunin ko kung ano ang akin, kasama na ang dignidad ko. Malamig ang aircon sa loob ng law firm, pero pinagpapawisan ang mga palad ko. Miss Reyes, base sa mga sinabi mo, inirerekomenda ko na mag-file tayo agad ng injunction para ma-freeze ang assets ninyo, sabi ni attorney. Mendoza, nasa 40 anyos, nakasalamin, at kalmado magsalita. Kahit joint account ninyo yan. Kung mapapatunayan mong pumasok ang personal na sweldo mo doon, conjugal property yan. Wala siyang karapatang ubusin, yan ng mag-isa. Paano po kung na-transfer na ang pera? Natutuyot ang lalamunan ko. Inayos ni attorney. Mendoza ang salamin niya. Kung mapapatunayan nating malicious transfer o sadyang itinago ang pera para hindi mo makuha sa hiwalayan, pwedeng i-order ng korte na ibalik niya ang parte mo. Sabi mo, last week mo lang napansin yung nawawalang balanse. Anong eksaktong petsa? April 15, last Thursday. Magaling ako sa memorya, lalo na pag pera ang usapan. Mabuti. Kailangan nating kumuha agad ng bank statement para matrace kung saan napunta ang pera. Inabot sa akin ni Attorney Mendoza ang isang power of attorney. Miss Reyes,
Sa kasong annulment o legal separation, hindi lang ito labanan ng emosyon, kundi labanan sa ari-arian at karapatan. Kailangan mong maging handa. Kinuha ko ang ballpen at pumirma. Madiin ang pagkakapirma ko sa pangalang Elena. Halos mabutas ang papel. 3 taon na ang nakararaan. Nung pumirma ako sa marriage contract, akala ko pang habang buhay. Ngayon, pumipirma ako para tapusin ang lahat. Attorney. Mendoza, may tanong pa po ako. Nag-angat ako ng tingin. Pwede ko ba siyang singilin ng danyos para sa mga ginawa ko bilang asawa? 3 taon kong sinalo ang lahat ng gawaing bahay. Nag-alaga ako sa mga magulang niya. Yung nanay niya na may sakit, sinasamahan ko sa ospital linggo-linggo, umulan man o umaraw. Yung trabaho ng kapatid niya, ako ang naghanap at naglakad. Inisa-isa ko iyon, walang emosyon ang boses ko na parang kwento ng ibang tao. Mabibilang ba yon bilang danyos? Nagulat ng bahagya si Attorney Mendoza, saka tumango. Oo, pwedeng gamitin yan bilang basehan sa moral damages o suporta. Kahit madalas ay hindi ganun kalaki ang nakukuhang halaga, base sa jurisprudence natin, magagamit natin itong alas sa negosasyon. Hindi ako mukhang pera. Sabi ko, gusto ko lang ng hustisya. Paglabas ko ng law firm, halos mag-aalas 9 na. May higit 10 missed call sa cellphone ko, puro unknown numbers. Hinahanap ako ni Robert o ng pamilya nila. Hindi ko pinansin, nagmaneho ako diretso sa bangko. Sa VIP room, ang account manager na humarap sa akin ay si Jenny. Ka-college ko noon. Ako pa nga ang nag-refer sa kanya sa trabahong ito. Ate Lena, anong meron? Nanlaki ang mata ni Jenny nang iabot ko ang authorization at letter galing sa abogado. Pakiprint ang bank statement ng account na to for the past 12 months. Pakibilisan. Seryoso kong sabi. Hindi na nagtanong si Jenny. Mabilis na nag-type ang mga daliri niya sa keyboard. Sa screen, isa-isang lumabas ang mga record. Ang sweldo kong pumapasok tuwing kinsenas at katapusan, 60,000 pesos net. Ang sweldo ni Robert, 50,000 pesos. Sa loob ng 3 taon, kasama na ang mga bonus, dapat nasa 1.5 million pesos ang laman ng account. Noong Miyerkules nung tiningnan ko, nasa 250,000 pesos. Ngayon, 150,000 pesos na lang. Napatigil din si Jenny. Ate, 1 week pa lang, nabawasan na agad ng 100,000 pesos. I-trace mo. Nanggigigil na ang boses ko. Clinic ni Jenny ang transaction details. April 16. POS debit. Ongpin Gold Jewelry. PHP 35,000. April 17. GCash transfer. Trina Reyes. PHP 25,000. April 18 POS debit, Supreme Auto Repair, PHP 15,000. April 20, ATM cash withdrawal, PHP 25,000. Si Trina, hipag ko yon, tinuro ko ang transfer. Ano yung iba? May detalye ba kung anong binili? Nag-navigate pa si Jenny. Yung sa jewelry store, solid gold bracelet daw yon, 28 grams. Yung sa auto repair, car maintenance expenses. Sumandal ako sa silya ko. Nakakatawa. Isang araw bago masampal ang nanay ko, bumili pala ng gintong pulseras ang biyenan ko gamit ang pera mula sa joint account namin. Yung transfer kay Trina na 25,000, utang ba yon o bigay lang? At yung car maintenance, para yon sa kotse ni Robert. Yung kotse na ang pinambayad sa down payment ay galing sa naipong pera ng namatay kong tatay. Pero ang nakapangalan sa rehistro, si Robert. Kasi sabi ni Aling Rosa noon, mas may dating pag sa lalaki nakapangalan ng sasakyan, hindi pumalag si Robert. At ako namang si Tanga. Pumayag. Tingnan mo pa yung nakaraan, utos ko. Check mo March at February. Tinuloy ni Jenny ang pag-scroll. March. PHP. 250,000 transfer kay Rosa Reyes. February. PHP. 100,000 transfer kay Trina. January. Bumili si Robert ng PS5. PHP 40,000. December last year, nagbayad si Aling Rosa ng Boracay package tour para sa mga senior citizens, PHP 130,000. Ate, nag-aalangang sabi ni Jenny. Lahat to, lumabas mula sa joint account nyo. Hindi mo alam to. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Akala ko, medyo mamas boy lang si Robert at duwag. Akala ko, sadyang mataray lang si Aling Rosa at makasarili lang si Trina. Pero hindi ko naisip na gagawin nila akong ATM. 3 taon. Ni isang kusing ng sweldo ko,
Pinanghinayangan kong gastusin sa sarili ko. Naisip kong mag-ipon para makalipat kami sa mas malaking bahay, para may panggastos. Pag nagkaanak kami, para may pondo. Pag tumanda ang mga magulang namin. Tapos ang pawis at dugo ko ay naging gintong pulseras ni Aling Rosa, mga bagong bag ni Trina, fishing gear ni Mang Tomas, at walang katapusang electronics ni Robert. Habang ako, nakasuot ng 3 taon ng mga damit, gumagamit ng basag-basag na cellphone, nagmamadaling umuwi araw-araw para magluto at maghugas ng plato, para lang masabihan na hindi ako marunong kumita at puro lang ako gastos. Jenny, narinig ko ang sarili kong boses. Nakakatakot ang pagiging kalmado nito. I-print mo lahat ng bank statement. Tapos pakicheck, may binili ba silang time deposit o malaking investment funds kamakailan? Sige, wait lang po. Sa ilang minutong paghihintay, nakatitig ako sa mga numero sa screen. Unti-unting namamatay ang puso ko. Pagpala sobra na ang panginginig sa lamig ng puso mo, hindi mo na mararamdaman ang sakit. Manhid na lang at kawalan. May nakita ako, biglang sabi ni Jenny. Bumili ng time deposit last June, PHP 1 million. Naka-lock-in for 3 years. Next year pa ang maturity. Ang nakapangalan bilang buyer, si Robert Reyes. 1 million pesos. Pumikit ako. Last June, 6 na buwan pa lang nakakamatay ang tatay ko. Depressed na depressed ang nanay ko noon. Gusto ko sana siyang papuntahin sa kondo namin para makasama ko. Mariing tumutol si Aling Rosa. Sabi niya, ang anak na babaeng kinasal na ay parang tubig na itinapon na. Walang batas na nagsasabing titira ang biyanang babae sa bahay ng asawa. Kinausap din ako ni Robert. Sinabing hindi raw komportable. Sa huli, ako ang nagparaya. Kumuha ako ng kasambahay para sa nanay ko. Labang 5,000 pesos kada buwan mula sa sarili kong bulsa. Noong panahong yon, sinabi ni Robert na gipit daw kami sa pera. Kaya, wag na muna kaming mag-invest o bumili ng kung ano-ano. Ayun pala, hindi naman pala kami walang pera. Ibinili niya lang at itinago sa akin. Pwede bang i-withdraw ng maaga? Tanong ko. Hindi po. Pag pre-terminated, sobrang laki ng penalty. At kailangan si Robert mismo ang mag-request. Nakatingin sa akin si Jenny. Puno ng awa ang mga mata. Ate, anong balak mo? Anong balak ko? Dumilat ako at tinitigan ang tila walang katapusang listahan ng mga bank transfers. Ipapapulis? Sabi ko. Si Robert at si Aling Rosa, idedemanda ko ng malicious transfer at concealment ng conjugal property. Tumayo ako. Jenny, pabor naman. Pakinotaryohan o selyuhan itong mga statement. At kailangan kitang maging witness sa korte para patunayan na totoo ang mga transactions na to. Tumango si Jenny. Ate, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Paglabas ng bangko, nakakasilaw ang araw. Tumayo ako sa may hagdan at nilabas ang cellphone. May bagong number na namang ginamit si Robert. Sinagot ko na ngayon. Lena, anong ibig sabihin nito? Bakit may letter ng abogado sa opisina ko? Galit na galit ang boses niya. Alam mo ba kung gaano nakakahiya to? Pinag-uusapan ako ng mga katrabaho ko. 9 a.m. Wala ka sa opisina ng abogado? Sabi ko habang nakatingin sa mga dumadaang sasakyan. Binigyan kita ng pagkakataon para maghiwalay tayo ng maayos, Robert. Nasa ospital nga si nanay. Kailangan ko siyang bantayan. Sigaw niya. At may naririnig akong boses sa public address system ng ospital. Hindi ka ba talaga marunong umunawa? Kailangan bang palakihin to? Bakit na ospital ang nanay mo? Tanong ko. Dahil sa'yo. Tumaas ang blood pressure niya sa 180 dahil sa ginawa mo. Anong sabi ng doktor? Gaano katagal siya ma-ospital? Magkano ang bill? Nautal siya. Walang maisagot. Kasi wala namang sakit ang nanay niya, di ba? Ngumiti ako. Robert, kung totoong na-ospital ang nanay mo, ang unang gagawin mo ay murahin ako dahil nag-aalala ka. Kung totoong may sakit siya, nasa tabi ka sana niya. Hindi yung tinatawagan mo ako para tanungin kung bakit kita ipinapahiya. Tsaka, pinutol ko siya. Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ang laman ng account natin. Yung 1 million pesos na time deposit. Yung 250,000 na transfer, yung mga ginto. Pati maintenance ng kotse mo. Ang tagal bago siya nakasagot. At nang magsalita siya, lumambot at parang iiyak ang boses niya. Lena, sorry na. Patawarin mo na ako. Yung pera. Sabi kasi ni nanay, hihiramin niya lang muna. Ibabalik din niya. Yung time deposit. Binili ko yon para ma-surprise sana kita.
Pag nag-mature yun next year, kikita tayo ng malaki. Surprise! Putik na surprise yan. Robert, huminga ako ng malalim. Huling beses ko nang sasabihin to. Bukas, 9 a.m., magkita tayo sa opisina ni Attorney Mendoza. Dalahin mo ang mga ID mo at ibalik mo lahat ng perang kinuha mo na para sa akin. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. At hindi na lang ito simpleng annulment. Baka makasuhan pa ang nanay mo at kapatid mo ng panloloko. Elena! Huwag mong subukan. Tingnan natin kung subukan ko o hindi. Pinatayan ko siya at blinak ulit. Pagkasakay sa kotse, hindi ko muna pinaandar. Yumuko ako sa manibela, nagsimulang manginig ang balikat ko. Hindi dahil umiiyak ako, kundi tumatawa. Tumatawa ako sa katangahan ko. Sa pagiging uto-uto ko, tumatawa ako. Dahil 3 taon akong nabuhay, na parang payaso, sa kakahalakhak ko, unti-unting pumatak ang mga luha ko. Pero 3 minuto lang. Pinunasan ko ang mukha ko at pinaandar ang kotse. Ang susunod na hakbang. Pupunta ako sa bahay para kunin ang mga gamit ko. Maghahanap ng mauupahang apartment at mag-uumpisa ng panibagong buhay. Nang dumaan ako malapit sa City Hall, binagalan ko ang pagpapatakbo. Kung ayaw niya ng maayos na hiwalayan, bibigyan ko siya ng magulong laban. Nag-vibrate ang cellphone ko. Message galing kay Attorney Mendoza. Miss Reyes, nakuha ko na ang bank statements. Matibay ang ebidensya. Isa pa, na-trace ko na may isang bahay na binili sa ilalim ng pangalan ng mother-in-law mo, si Rosa Reyes. Binili ito noong kasal na kayo. Kasama ito sa marital conjugal property. Kailangan nating mag-usap. Nag-reply ako ng 2 salita. Sige po. Nag-U-turn ako pabalik ng law firm. Walang pwedeng mawala ni 1 sentimo sa akin. Pati ang 3 taong sinayang ko. At ang babaeng naging tanga sa pag-ibig, kukunin ko pabalik. Itinabi ko ang sasakyan at tinitigan ng 1 buong minuto ang text ni Attorney Mendoza. Isang bahay na binili nung kasal na kami? Paanong hindi ko alam? Nag-type ako. Attorney, sigurado po ba kayo? Kanino nakapangalan at kailan binili? Mabilis na nag-reply si Attorney Mendoza. Sigurado. Nakapangalan lang kay Rosa Reyes. Binili noong September ng nakaraang taon. Full payment in cash, 4.5 million pesos. Ang nagbayad ay mismong galing sa personal account ni Robert. September ng nakaraang taon. Napapikit ako. Inaalala ang mga nangyari noong panahong iyon. Lagi raw nag-overtime si Robert kaya gabi na umuwi. Ang dahilan, maraming projects. Bukod doon, bigla siyang nagka-interes sa investment. Pinakiusapan niya ako na lakihan ang hulog ko sa joint account namin kasi may insider tip daw siya sa isang malaking return of investment. Na-promote ako noon at naging 75,000 ang sahod ko. Dahil gusto kong makatulong sa pamilya namin, 60,000 ang hinuhulog ko kada buwan at 15,000 na lang ang tinitira ko sa sarili ko. Ang investment na sinasabi niya pala ay pagbili ng bahay para sa nanay niya. Para akong sinasakal, hindi ako makahinga sa sakit at galit. Attorney Mendoza, kailangan ko po ng kopya ng deed of sale at yung payment record galing sa account ni Robert. Saan po ba ang address ng bahay? Kinuha ko na ang mga dokumento. Ang address ay Lumikha Homes Subdivision, Block 3 Lot 502. 90 SQM, 2 kwarto. Lumikha Homes. Alam ko yon. Malapit lang iyon sa tinitirhan naming kondo ngayon. Medyo maganda ang subdivision na yon. Nabanggit pa nga ni Aling Rosa noon na may kumare daw siyang nakatira doon at ang ganda raw ng hangin. Hindi pala kumare niya siya mismo yon. Miss Reyes, kung hindi mo alam ang pagbiling ito, malinaw itong malicious concealment of conjugal property. Sa ilalim ng family code, pwedeng ma-forfeit ang share niya at maibigay sa'yo o mabigyan ka ng nararapat na danyos. Text ni Attorney Mendoza, kailangan nating ipa-freeze ang asset na ito bago pa nila maibenta o mailipat ulit. Pupunta na po ako. Pinihit ko ang manibela. Tinawagan ko rin ang nanay ko. Ma, hindi muna po ako makakauwi para mananghalian. May aayusin lang. Elena. Nag-aalangan ang boses ng nanay ko. Tumawag kanina. Yung biyenan mo, si Rosa. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Anong sabi? Sabi niya. Huwag ka na raw gumawa ng gulo. Umuwi ka na raw. Tapos kung itutuloy mo raw yung hiwalayan, ipapalayas ka ni Robert at wala kang makukuhang ni isang kusing. Nanginginig ang boses niya. Lena, paano kung palagpasin na lang natin?
Yung sampal. Tatanggapin ko na lang. Wag na kayong mag-away. Ma, pinutol ko siya. Pilit kinakalma ang boses ko. Kung ako ang nasampal, papayag po ba kayong palagpasin na lang? Natahimik sa kabilang linya. Hindi 'di ba? Ipagtatanggol niyo ako, sabi ko. Kaya sana, pagkatiwalaan niyo rin ako ngayon, hayaan niyo akong protektahan kayo, at pati na rin ang sarili ko. Matagal bago sumagot ang nanay ko. Sige anak, mag-iingat ka. Sa law firm, inihanda na ni Attorney Mendoza ang mga dokumento. Nandyan ang deed of sale, ang bank records ni Robert, at may pahabol pa isang renovation contract na pinirmahan noong isang buwan. Umabot ng 400,000 pesos ang renovation fee mula ulit sa joint account namin. Nakipag-ugnayan na ako sa contractor, sabi ni Attorney Mendoza. Kakaumpisa pa lang ng gawa, nakapagbayad na sila ng 30% down payment na 120,000 pesos. Sinabihan ko silang i-hold muna ang paggawa hanggang sa may desisyon na ang korte. Salamat po. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga papeles. Habang araw-araw akong nagmamadaling umuwi para magluto, maghugas ng plato, at maglampaso ng sahig. Habang nagtitiis ako sa pag-alalay kay Aling Rosa sa ospital at palengke. Habang nag-overtime ako para ayusin ang resume ng hipag kong si Trina. Gumagawa na pala ng plano si Robert at ang nanay niya na bumili ng bahay. Pinangalan sa nanay niya. Galing sa pera ko. Miss Reyes, malakas ang laban natin, sabi ni Attorney Mendoza. Pero tungkol sa mga gawaing bahay na sinabi mo kanina, gawan mo ako ng listahan. Lahat ng sakripisyo mo, pag-alaga sa pamilya niya, tulong sa paghahanap ng trabaho, papasok ito sa hinihingi nating moral at exemplary damages. Tumango ako at naglabas ng cellphone para gumawa ng listahan. Mula nang ikasal kami, pagluluto, paghuhugas, paglilinis ng bahay araw-araw sa loob ng 3 taon. Paglalaba at paglilinis ng kwarto ng biyenan ko tuwing weekend. Sa loob ng 2.5 taon mula nang lumipat siya sa amin. Pagsama kay Aling Rosa sa ospital, 2 beses kada buwan, humigit kumulang 60 beses lahat. Paghanap ng trabaho kay Trina, paggawa ng resume, at mock interviews niya. Pagbantay kay Mang Tomas noong na-ospital, dahil sa sakit sa puso sa loob ng 15 araw. Si Robert ay 3 beses lang dumalaw dahil daw busy. Pagtuturo sa mga pamangkin ni Robert tuwing bakasyon, humigit kumulang 30 sessions. Ako ang nag-asikaso ng materyales at pagpapaayos ng kondo namin habang si Robert ay walang pakialam dahil wala raw siyang alam doon. Habang naglilista ako, naramdaman kong nagiinit ang gilid ng mga mata ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Galit ako kung bakit ako naging ganito katanga. Bakit ko ibinigay ang buhay ko at naging alila ng iba? Attorney Mendoza, sapat na po ba ito? Inabot ko ang listahan. Binasa niya ng mabilis. Napakadetalyado. Pero asahan mo na sa korte natin. Baka hindi kalakihan ang ibigay na monetary equivalent nito. Mahalaga lang na ma-establish natin ang psychological and emotional abuse. Hindi ako nanghihingi ng pera diyan. Umiling ako. Gusto ko lang patas na laban. Gusto kong malaman nilang lahat, lalo na ng korte, na ang pagod ng isang may bahay ay may halaga. Kahit gaano pa kaliit ang presyong ilagay nila, ilalaban ko to sa prinsipyo. May bakas ng paggalang sa mga mata ni Attorney Mendoza. Naiintindihan ko. Ipaglalaban natin yan. Inayos niya ang mga dokumento. Nga pala, tungkol sa pinambayad sa kotse. Yung perang bigay ng tatay mo, bago ka ikasal. May ebidensya ka ba? May transfer record mula sa account ng nanay ko, papunta kay Robert. Nakalagay sa remarks, pambili ng sasakyan. Maganda yon. Pero dahil nakapangalan ang kotse kay Robert at binili nung kasal na kayo, baka ipilit niyang conjugal yon. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya na pera mo talaga yon. Pwede pong maging witness ang nanay ko. Isa pa, bago ang kasal, pinasulat ng tatay ko si Robert ng promissory note, IOU. Naalala ko ang gabi, bago ang kasal namin. Hindi mapakali ang tatay ko, kaya pilit niyang pinagawa ng kasulatan si Robert. Nainis pa nga si Robert noon, pero sumunod naman. Ang papel na yon, itinago ko sa bahay ng nanay ko. Promissory note? Umilaw ang mga mata ni Attorney Mendoza. Iyan ang pinakamagandang ebidensya. Hanapin mo yon. 2:00 na ng hapon nang lumabas ako ng law firm. Kumain lang ako nang mabilis sa nagmaneho pabalik sa bahay ng nanay ko para hanapin ang papel.
Punong-puno ng mga resibo at lumang dokumento ang mga drawer sa lumang bahay namin. Halos 1 oras akong naghanap hanggang sa nakita ko rin ang isang naninilaw na papel sa loob ng lata ng biskwit. Nandoon ang magulong sulat kamay ni Robert. Ako po si Roberto Reyes ay nakatanggap ng PHP 300,000 mula kay Mang Carlos bilang tulong sa pambili ng kotse. Nilagdaan. Roberto Reyes, March 18, 2021. March 18, 2021. 1 linggo bago kami ikasal. Hinawakan pa ng tatay ko ang kamay ko noon at sinabing, "Anak, pondo mo yan." Sa kanya nakapangalan ang kotse, pero dapat kilalanin niyang utang niya ito. Natawa pa ako noon, at sinabing nag-iisip ng masama ang tatay ko. Hindi naman daw ganun si Robert. Nang makita ko ang sulat ngayon, tuluyan nang tumulo ang luha ko. Pa, mas magaling pa po kayong kumilatis kaysa sa akin. Maingat kong ipinasok sa bag ang papel. Pagkasara ko ng zipper, tumunog ang cellphone ko. Unknown number na naman. Sinagot ko pero hindi ako nagsalita. Lelena. Ako to. Ang pagod ng boses ni Robert sa kabilang linya. Mag-usap naman tayo please. Tungkol saan? Sa hiwalayan? Huwag tayong maghiwalay. Mababa ang boses niya. Alam kong nagkamali ako. Yung bahay, pinilit lang ako ni nanay. Hindi raw komportable sa bahay nila kaya gusto niyang lumipat. Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya abonohan ko muna mula sa ipon natin at babayaran niya rin daw balang araw. Napangiti ako. Robert, 92 years old na ang nanay mo. Ang pensyon niya, 3,000 kada buwan. Sa tingin mo saan siya kukuha ng 4,250,000 para magbayad? O baka gusto mong ikaw ang magbayad? Ako, huhulugan ko mula sa sweldo ko. Gagamitin mo ang sweldo mo pambayad sa utang mo sa joint account natin? Tanong ko. Huli na to, Robert. Alam ko yung 1 million na time deposit. Bumilis at bumigat ang paghinga niya. Alam mo? Hindi ko lang alam. Alam ko ring ikaw mismo ang nag-asikaso noon. Sabi ko. Nang sinabi ng nanay mo na gusto niya ng bahay, kinuha mo ang pera natin para ilock sa time deposit sa pangalan mo. Para after 3 years, yung pera doon na tubo ay mapupunta sa nanay mo. Plus may bahay na siya. Ligtas yon at malinis. Ako naman, nasaan ako sa equation? Ako nga pala ang libreng katulong at human ATM ng pamilya nyo. Hindi totoo yan, Lena. Makinig ka sa paliwanag ko. Wala ka nang dapat ipaliwanag, putol ko sa kanya. Bukas, 9 a.m., magkita tayo sa opisina ng abogado para pirmahan ang annulment papers at hatiin ang natitirang property. Kung hindi, idedemanda kita. Ipa-freeze ko yung kotse mo, yung joint account natin, pati yung bagong bahay ng nanay mo. Mag-isip ka ng mabuti. Lena, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Bigla siyang sumigaw. 3 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Wala ka bang nikatiting na pinagsamahan natin? Pinagsamahan? Inulit ko ang salita. Halos masuka ako. Nung sinampal ng nanay mo ang nanay ko, naisip mo ba ang pinagsamahan natin? Nung patago mong binilhan ng bahay ang nanay mo gamit ang pera natin, inisip mo ba ang pinagsamahan natin? Nung nakunan ako at sinabi ng nanay mong buti nga, may pinagsamahan ba? Wala kang karapatang magsalita tungkol sa pinagsamahan, hindi ka bagay. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa sahig ng lumang bahay habang tinitingnan ang papadilim na kalangitan. Nag-vibrate na naman ang cellphone ko. Message galing kay Trina. Ate, alam ni nanay na nagkamali siya. Nabigla lang siya. Alang-alang na lang kay kuya. Umuwi ka na. Aayusin natin to bilang isang pamilya. Hindi ako nag-reply. May sumunod pang message. Ate, ibabalik ko na. Yung 25K na inutang ko. Huwag ka nang magalit, please. Yung bahay naman ni nanay. Para sa future security rin natin yon. Walang ibang ibig sabihin yon. Hindi pa rin ako nag-reply. Lumipas ang 1 minuto. Dumating ang pangatlong message. Lena, mahiya ka naman sa balat mo. Maswerte ka nga at pinakasalan ka ni kuya. Anak ka lang ng tindero ng isda sa palengke. Feeling donya ka na. Titingnan natin kung may pumatos pa sa yung iba. Pag naghiwalay kayo. Napangiti ako nang makita ko ang text niya. Nag-screenshot ako. May dagdag na ebidensya na naman. Dumilim na ng tuluyan. Tumayo ako at binuksan ang ilaw. Ang maliwanag at kahel na ilaw ay nagbigay ng init at kapayapaan sa kwarto. Ang kwartong ito, kung saan ako lumaki ang nakasaksi sa pagiging inosente ko, at ngayon,
Ito rin ang sasaksi sa muli kong pagbangon. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, nandun na ako sa harap ng gusali kung saan nandoon ang law firm ni Attorney Mendoza. Malamig pa ang simoy ng hangin. Binalot ko ng maayos ang jacket sa sarili ko. Alas 8:30. Wala pa si Robert. Umupo ako sa isang bench malapit sa entrance at binasa ang draft ng Annulment and Separation of Property Agreement na ginawa ni Attorney Mendoza. Lena, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa likuran. Lumingon ako. Si Robert ay nakatayo hindi kalayuan. Suot ang paborito niyang polo shirt na niregalo ko sa kanya noong anniversary namin. Maitim ang ilalim ng mga mata niya at hindi nakapag-ahit ng balbas. Halatang hindi nakatulog. Dala mo ang mga ID mo? Tumayo ako. Kalmado ang boses. Lena, kailangan ba talaga nating umabot sa ganito? Lumapit siya ng ilang hakbang, paos ang boses. Seryoso, alam na ni nanay ang pagkakamali niya. Umiyak siya buong gabi. Humihingi ng tawad sa nanay mo. Pinadala niya pa to. Kumuha siya ng isang maliit na red velvet box at binuksan. Sa loob ay isang gintong pulseras. Yun mismo ang pulseras na binili ni Aling Rosa, gamit ang pera mula sa joint account namin. Pampalubag loob daw, to galing kay nanay. Inabot ni Robert ang box. Wala namang pamilyang hindi nag-aaway, Lena. Umuwi na tayo, mag-sorry ka rin ng konti, at tapos na to. Ano? Tinitigan ko ang pulseras na kumikinang sa ilalim ng araw. Pulseras na binili gamit ang pera ko. Tapos ibibigay sa akin bilang pampalubag loob? Tumawa ako. Robert, tingin niyo ba sa pamilya niyo sobrang tanga ko? Nanigas ang mukha niya. Hindi. Inutang lang ni nanay itong pambili. Ibabalik din niya. Kailan ibabalik? Paano ibabalik? Tinitigan ko siya. May kasulatan ba? May interes ba? Napaurong siya at walang maisagot. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya, Lena, hindi ka naman ganito dati. Oo, hindi ako ganito dati. Tumango ako. Dati, akala ko pag nagmahal ka, dapat mahalin mo lahat, kasama na ang pamilya niya. Akala ko ang pagtitimpi ay isang kabutihan. Akala ko pag nagbigay ka, may babalik sa'yo. Akala ko ang mabuting intensyon, masusuklian ng mabuti rin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Tinitigan ko siya ng maigi, na ang pagtitimpi, lalo lang aabusuhin. Ang pagbibigay, aakalahin nilang obligasyon mo. Ang mabuting intensyon mo, tatapatan ng kawalang hiyaan. Namumula at namumutla ang mukha ni Robert. Kaya wag na tayong magsayang ng laway. Tiningnan ko ang relo ko. 8:50 a.m. Dala mo ang ID? Tara na sa itaas at pirmahan na natin to. Lena! Sumabog na ang inis niya. Hindi mo man lang ba pagbibigyan ng nanay ko? Matanda na siya. Naisip ba niya na matanda na ang nanay ko nung sinampal niya ito? Ganti ko. Nabigla nga lang siya. Masakit din kasing magsalita ang nanay mo. Anong masakit sa sinabi ng nanay ko? Humakbang ako palapit. Halos magkaharap na kami. Sabi niya, may sariling plano ang mga bata. Anong mali ron? Karapat-dapat bang sampalin yon? Robert? Sa 3 taong pagsasama natin, wala akong pagkukulang sa'yo at sa pamilya mo. Mahina ang boses ko, pero parang patalim. Pero kayo, binigyan niyo ba ako ng kahit anong konsiderasyon? Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Bahala ka. Tumalikod ako at naglakad papunta sa elevator. Kung hindi mo pipirmahan ang separation agreement natin ngayon, ipa-file ko ng direkta ang mga kaso. Ikaw ang bahala. Sandali! Sigaw niya mula sa likuran. Huminto ako pero hindi lumingon. Sige, maghiwalay na tayo. Napakabigat ng pagkakabigkas niya sa mga salitang iyon. Pagsapit ng alas 9, pumasok kami sa opisina ni Attorney Mendoza. Tahimik ang buong proseso, parang 2 taong hindi magkakilala. Nang ilapag ng notaryo ang dokumento para sa hatian ng ari-arian, ang nakasulat doon ay walang conjugal property na paghahatian dahil pinili kong hindi isama ang mga personal naming gamit at hinayaan siyang matira sa kotse para mapabilis lang. Sandali, biglang nagsalita si Robert. Yung kotse. Sa akin nakapangalan, pero ang down payment galing sa inyo. Paano yon? Nagkatinginan kami ng notaryo at ni Attorney Mendoza. Sa'yo na ang kotse, pero bayaran mo sa akin ang 300,000 pesos na down payment na binigay ng tatay ko, sabi ko ng diretsyo.
Wala akong ganun kalaking cash ngayon. E di magsulat ka ulit ng promissory note na huhulugan mo. May kasamang interes base sa standard ng bangko. Kinuha ko ang form na inihanda na ni Attorney Mendoza at inabot sa kanya. 3 years to pay, 10,000 pesos kada buwan plus interes. Pinandilatan ako ni Robert na parang hindi makapaniwala sa ginagawa ko. Kung ayaw mo, isasama natin ang kotse sa conjugal property. Ibebenta natin tapos hati tayo sa pera. Walang emosyon kung sabi. Napapikit siya sa inis, kinuha ang ballpen, at pumirma sa bagong promissory note. Tapos nagpa-thumb mark pa siya tulad ng utos ni Attorney Mendoza. Kinuha ko ang dokumento at itinago ng maayos. Paglabas namin ng gusali, nakakasilaw muli ang araw. Sumunod si Robert sa akin, tila may gustong sabihin. Yung unang bayad mo, next month magsisimula. Huwag mong kalimutan, sabi ko bago tumalikod. Lena, hinabol niya ako. Pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Huminto ako. Lumingon sa kanya na parang tinitingnan ko ang isang joke. Robert, hindi tayo naging magkaibigan. Kailanman. Dahil ang kaibigan, hindi nananahimik pag nasasaktan ka, hindi nagnanakaw ng pera mo, at hindi nawawala sa mga oras na kailangan mo siya. Huwag mong bastusin ang salitang kaibigan. Binuksan ko ang pinto ng kotse ko. Paalam. Ay hindi. Mas magandang huwag na tayong magkita kahit kailan. Pinaandar ko ang makina. Sa rearview mirror, nakita ko si Robert na nakatayo pa rin sa bangketa. Parang rebulto. Wala akong naramdamang kahit anong panghihinayang. Tinapakan ko ang silinyador at lumayo. Pagkalagpas ng 2 kanto, tumawag ang nanay ko. Lena, kamusta? Kabadong-kabado ang boses niya. Napirmahan na po ang separation of property at na-file na ang annulment, sabi ko. Natahimik ng matagal ang kabilang linya, saka bumuntong hininga ng malalim. Mabuti na yan. Nasaan ka ngayon? Nandito pa po. Pupunta lang saglit kay Attorney Mendoza ulit. Kumain na po kayo mamayang tanghali. Huwag niyo na po akong hintayin. Pagkababa ng telepono, binasa ko ang text ni Attorney Mendoza. Tuloy na ang susunod na plano. Tumingin ako sa daan. Napakabughaw ng langit at ang puti ng mga ulap. Kahit ang traffic jam ay kaya ko nang tiisin. Ganito pala ang pakiramdam pag tinapos mo ang isang maling relasyon. Hindi pag-aalala, kundi kaluwagan. Kaluwagan na pwede ka na ulit huminga. Pero ang kaluwagang iyon, tumagal lang ng kalahating oras. Pagkaparada ko malapit sa apartment na uupahan ko, tumunog ulit ang cellphone ko. Isang unknown number. Lena, ikaw ba yan? Isang masungit na boses ng babae. Ako to. Si Tita Flora, kapatid ni Rosa at tiyahin ni Robert. Anong nangyayari sa inyo? Totoo bang nakipaghiwalay ka sa pamangkin ko? Alam mo ba kung gaano kababa ang tingin sa babaeng hiwalay sa asawa? Pumunta ka rito ngayon at lumuhod sa ate ko para humingi ng tawad. Habang mabait pa siya. Tita, putol ko sa kanya. Una, legal na kaming hiwalay at nagpa-file na ng annulment. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Pangalawa, kung manghaharas po kayo, ipapablatter ko kayo. Pangatlo, pakisabi po sa atin niyo na ihanda na niya ang ibabayad sa akin para sa bahay na ninakaw nila. Magkikita kami sa korte. Pinatayan ko siya. Dumiretso ako sa dati naming kondo para kunin ang mga naiwan kong gamit bago umuwi sa bagong apartment. Kahit sa batas ay hindi pa fully tapos ang annulment, nakapirma na kami ng separation of property at hindi ko nahahayaang gamitin niya ang presensya ko doon. Wala naman akong masyadong gamit. Ilang kahon ng damit, libro, at mga abubot. Tumawag ako ng Lala Move Truck para i-book ang paglipat ng mga gamit papunta sa bagong nirerentahan kong apartment. Pagdating ko sa gate ng kondo namin, nagtaka ako dahil may mga nagkakagulong tao sa lobby. Sa gitna, nakaupo sa sahig si Aling Rosa, humahagulgol habang hinahampas ang dibdib. Tulungan niyo po ako. Yung manugang ko, hiniwalayan ang anak ko ng dahil lang sa maliit na bagay. Ang bait-bait ng anak ko, may magandang trabaho, tahimik lang, tapos hiniwalayan siya. Hindi na nga nakontento, idedemanda pa daw kami, at kukunin lahat ng pera namin. Gusto niya kaming patayin. Nagbubulungan ang mga kapitbahay. Naku, ang sama naman ng ugali ng manugang na yon. Pati biyenan ni naaway. Wala talagang galang. Nakatingin lang ako sa kanila mula sa bintana ng Lala Move. Nakakatawa. Ito pala ang sinasabi nilang alam na ang pagkakamali. Hindi siya nagsisisi, kundi gumagawa ng eksena para sirain ang pangalan ko
at pilitin akong sumuko. Ma'am, papasok pa ba tayo? Tanong ng driver ng Lala Move. Papasok. Hintayin niyo lang ako dito saglit. Bumaba ako ng sasakyan at naglakad palapit sa umpukan ng mga tao. Pagkakita sa akin ni Aling Rosa, mas lalo siyang umiyak. Lena, nandito ka na. Sabihin mo sa harap nila kung anong naging kasalanan ko sa'yo? Tinuring kitang parang tunay na anak. Tapos ganito ang gagawin mo sa amin? Naramdaman ko ang masasamang tingin ng mga kapitbahay. Nakatayo lang ako roon. At saka ngumiti. Tita Rosa, nilakasan ko ang boses ko. Sabi niyo tinuring niyo akong parang anak? Sige nga po, pakipaliwanag sa harap nila kung bakit ang tunay na anak ay kailangang maging labandera at katulong ninyo sa loob ng 3 taon. Bakit nung naospital kayo, ang tunay na anak ang nagbantay at hindi ang kadugo niyong si Robert? Bakit nung naghahanap ng trabaho ang anak niyo, ang tunay na anak niyo ang namroblema? At bakit? Layo. Ang gayo. Bakit nung bumili kayo ng bahay worth 4.5 million, ang tunay na anak na ito ang nagbayad pero sa inyo nakapangalan ang titulo? Natahimik bigla ang buong paligid. Namula at namutla si Aling Rosa. Sinungaling ka. Kung sinungaling ako, bahala na ang korte. Inilabas ko ang cellphone ko. Isa pa, yung pagsampal niyo sa nanay ko kahapon. May recording ako noon. Gusto niyo bang iparinig ko sa kanila? Nirecord mo? Ang sama ng ugali mo. Kung hindi ko ni-record, paano ko mapapatunayan ang bakas ng 5 daliri niyo sa pisngi ng nanay ko? Tinitigan ko siya ng malamig. Tita Rosa, kung gusto niyo mag-iskandalo, sige, bibigyan ko pa kayo ng tissue. Pero kung guguluhin niyo pa ako at ang nanay ko, ipapaprint ko lahat ng resibo kung paano niyo ninakaw ang ipon ko, pati yung bahay, at ipapamigay ko sa lahat ng tao dito at sa opisina ni Robert para malaman natin kung sino ang nakakahiya. Biglang huminto sa pag-iyak si Aling Rosa. Naging kulay talong ang mukha niya. Ang tingin ng mga kapitbahay ay nagbago. Hala, siya pala ang magnanakaw. Ginamit pa yung pera ng manugang pambili ng bahay. Grabe. Tumalikod ako at bumalik sa Lala Move. Kuya, pasok na tayo. Pagpasok namin sa basement parking, nanginginig pa rin ako sa galit. Pagdating namin sa tapat ng unit ko sa 5th floor, nakita kong nakasandal sa pader si Robert, naninigarilyo. Aalis ka na ba talaga? Pinatay niya ang sigarilyo. Malamang, nilagpasan ko siya para buksan ang pinto ng unit namin. Pwede pa naman nating pag-usapan. Hinawakan niya ang braso ko, pero mabilis akong umiwas. Robert, nakapirma na tayo ng separation of property at ongoing na ang annulment. Tapos na, sabi ko. Gamitin mo na lang ulit ang pera ko para suportahan niyang nanay mo. Binuksan ko ang pinto at pagkapasok ko, natigilan ako. Magulo ang buong sala. Ang mga gamit ko mga damit, libro, at mamahaling skincare ay nakakalat na parang basura sa isang gilid. Nakahalo ang mga paborito kong damit sa mga maduduming basahan. Samantala, sa gitna ng sala, may nakahilerang 3 bagong malalaking maleta. Punong-puno ng mga damit, hindi sa akin. Lumabas si Aling Rosa mula sa master's bedroom. Pagkakita sa akin, itinaas niya ang baba niya. Aba, nandito ka na pala. Anong ibig sabihin nito? Tinuro ko ang mga gamit kong nakakalat sa sahig. Ano pa? Di ba aalis ka na? Ako na ang nag-impake para sa'yo, para hindi ka na mag-aksaya ng oras ko at makalipat na ako dito ng maayos. Makalipat? Ngumiti siya nang nakakairita. Pumayag na ang anak ko na dito na muna ako tumira. Napatingin ako kay Robert. Umiwas siya ng paningin at nautal. Lelena, aalis ka rin naman. Nakatiwangwang lang ang bahay. Mas maganda nang dito muna si nanay. Ang bahay na to, may hinulog din ako mula sa sahod ko nung nagsasama pa tayo, di ba? Tinitigan ko siya, ayon kay attorney. Mendoza, malaki ang laban ko sa kondo na ito, pero binitawan ko na kanina sa notaryo dahil gusto ko nang matapos agad ang proseso at walang kahati. Pero dahil sa ginagawa nila, baka kailanganin kong bawiin ang kasunduang yon. Nagmamadali ka namang ilipat siya dito. Bakit? Baka magbago isip ko at bawiin ko ang share ko sa bahay na to. Hindi, Lena. Nami-misinterpret mo. Lumapit ako sa tambak ng mga damit ko. Pinulot ko ang isang paborito kong coat na binili ko pagaling sa pinag-ipunan kong bonus. May malaking mantsa ng kape. Misinterpretation din ba to? Namutla si Aling Rosa pero nagmatapang pa rin. Ikaw ang nagkalat niyan. Bakit ako ang sinisisi mo? Inilabas ko ang cellphone ko at nagsimulang mag-video.
Paninira ng personal property worth more than 5,000 pesos, pwedeng sampahan ng kasong malicious mischief. Itong coat, 15,000 pesos. Itong sapatos na tinapakan nyo, 10,000. Itong laptop na binato sa sahig. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-video. Susugurin sana ako ni Aling Rosa para agawin ng cellphone, pero nakaiwas ako. Huwag kayong lalapit, banta ko. Humarap ako kay Robert. Kung akala niyo pwede niyo akong tapak-tapakan pagkatapos ng nangyari, nagkakamali kayo. Hindi ako magdadalawang isip na ireklamo, pati ang bahay na to. Magkikita tayo sa korte. At lahat ng halaga na hinulog ko rito, hihingin ko pati interest. Natakot si Aling Rosa at umurong. Si Robert naman ay pawis na pawis na. Lena, tama na. Parang awa mo na. Parang awa niyo na rin sa akin. Tiningnan ko siya ng masama. Kuya, pakipasok po dito at pakibuhat nitong mga gamit ko sa labas. Ingatan niyo po. Tawag ko sa driver ng Lalamove. Mabilis na binuhat ng 2 kargador ang mga gamit ko sa kahon at dinala sa labas. Tinitigan ko si Aling Rosa bago umalis. Tita, yung bag na hawak nyo, ako ang bumili niyan noong Mother's Day, 20,000 pesos yan. Kung gagamitin nyo ang bahay na to, sana alisin nyo na rin lahat ng gamit na binili ko para sa inyo. Nakakahiya naman. Para siyang napaso, biglang nabitawan ni Aling Rosa ang bag. Tuluyan na akong umalis, walang paglingon. Nang makababa ako, ibinigay ko kay Robert ang susi. Oh, isaksak nyo sa baga nyo ang bahay na yan. Lena, hindi na ba talaga tayo mababalik sa dati? Tiningnan ko siya, seryoso. Robert, alam mo kung ano ang pinaka-pinagsisisihan ko? Umiling siya. Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay hindi ang pagpapakasal sa'yo, dahan-dahan kong sabi, kundi ang pagkawala ng sarili ko nang makasal ako sa'yo. Pumasok ako sa elevator. Pagsara ng pinto, tuluyan na ring nagsara ang kabanatang iyon ng buhay ko. Nakarating ako sa bagong apartment ko sa Lumina Place nang paggabi na. Maliit lang. 6 na pong SQM din tulad ng sa nanay ko, pero malinis. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, tumunog ang telepono ko. Unknown number. Hello, Lena ba to? Isang mahinahong boses ng matanda. Ako to, si Tita Flora, kapitbahay ng nanay mo dati. Nakita ko ang nanay mo kanina, nakita ko yung sampal. Si Rosa ba gumawa nun? Nagkwento ako ng konti. Inamin ko ang nangyari dahil hindi na dapat itago. Nakakagigil. Dati pa man, alam ko nang masama ang ugali ng Rosa na yan. Sabi ni Tita Flora. Pero Lena, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Yung nanay ni Robert, yung bahay daw na binili sa subdivision namin. May nakakita sa kanya noong 1 buwan na kasama ang isang lalaki. Akala ng kaibigan ko ay anak niya, kaya nagtanong. Sabi nung lalaki, bibilhin daw nila ang bahay at doon natitira ang biyenan mo para taguan daw kayo pag naghiwalay. Tumaas ang balahibo ko. Tita Flora, sino yung lalaking kasama niya? Hindi Robert ang pangalan. Charlie daw ang tawag ni Rosa. Nakasalamin, matangkad, medyo disente manamit. Charlie. Charlie? Si Charlie ang best friend ni Robert nung college. Sales manager sa isang kumpanya. Magaling sa kontrata. Palagi silang nagiinuman ni Robert, lalo na noong kakaano lang ni Charlie sa asawa niya. Siya ang nagplano nito para tulungan si Robert na itago ang pera sa akin. Tita, pwede ko bang makausap yung kaibigan niyo na nakakita sa kanila? Oo naman, tatawagan ko si Nena. Ibibigay ko ang number mo sa kanya. Ilang minuto lang, kausap ko na si Aling Nena. Sinabi niyang may na-record siyang video o audio clip nung nag-uusap sa labas ng bahay si Aling Rosa at Charlie kasi naon niya nang di sinasadya yung voice recorder nung naghihintay siya sa labas ng pinto nila para kumuha ng delivery. Pinadala niya sa akin ang audio clip sa messenger. Binuksan ko. Boses ni Charlie. Tita, huwag kayong mag-alala. Ang bahay nakapangalan sa inyo. Kahit maghiwalay man sila Robert at Lena, walang makukuha yung babaeng yon. Boses ni Aling Rosa. Salamat Charlie ah. Buti na lang sinabihan mo kami. Kung hindi, baka mapunta lang sa pamilya nilang mangmang ang ipon ng anak ko. Boses ni Charlie. Basta idahilan nyo na lang na umutang kayo para bilhin to. Walang laban si Lena kasi joint account naman ang source. Basta itago nyo yung papel ng time deposit. Pinalo ko ang hita ko sa sobrang tuwa at galit na magkasabay. Planado nila? Planadong planado! Pinadala ko agad kay Attorney Mendoza ang audio recording. Tumawag siya pagkalipas ng 5 minuto.
Miss Reyes, masaya at puno ng kumpiyansang boses ng abogado ko. Napakalaking tulong nito. Sa ebidensyang ito at sa bank statements, hindi na lang basta civil case of annulment at separation of property ang haharapin nila. Pwedeng pumasok ito sa criminal case for estafa o fraud involving conjugal funds, lalo't may sabuatan sa isang third party. Pati yung Charlie na yon, madadamay. I-file nyo na po lahat, attorney. Sabi ko habang nakangiti ng maluwag. Yes, pero wag muna nating takutin si Robert. Hayaan nating isipin niya na tapos na ang problema niya. Gulatin na lang natin sa subpina. Pagkababa ng telepono, huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang bintana ng bago kong apartment. Malamig at sariwa ang hangin ng gabi. Amoy bagong sibol na mga halaman matapos ang ulan. Bukas, sisimulan na ang bagong laban. Pero hindi na ako natatakot. Dahil ngayon, hindi na ako nag-iisa. Sa kawalan kakampi ko na ang sarili ko.